Hi guys! Welcome back to another video. So for today's video, this is our first podcast with your Kuya Najen. Hello. So Relaxing to ready ka na ba? relaxing. Hindi ako, ano na? Ready ka na? Bahala na. So may mga hinanda ako guys na mga questions. And may mga question na philosophy question, may mga wild question. And for ano yun guys? Wild question. Hindi na ba, bawal pa ang mga bata. Walang bata pero nanonood nito ba? Okay, so first question. Nasaktan na ba kita in a way na hindi ko napapansin? Oh. Wait lang, nasan ba yung listahan ko? Joke. Grabe! maraming beses na, ganon. Madami na. Normal lang yun pero di ko naman dinadamdam. Madami kang sinasabing masasakit na salita pero wala. I-move, okay. Kung ganun, edi mababago naman din. Ganun ako. Di ba? Kinikilig na. Okay, so next question ay, ano yung biggest fear mo sa relationship natin? Ano? Like, mawala ka sa tabi ko. Kahit LDR tayo. Ano? Like, may mangyari masama, ganun. Like, ayoko kasing na ano ka, na parang may umano ka sa isa, tapos hindi naman pala gusto, pero stick ka pa din. Like, parang you deserve to be loved. Ay. You deserve to be loved properly. And Kasi yun yung mahirap yung LDR. Kasi syempre, okay lang. sa isa't isa. Pero syempre, Communication is habang the key. tumatagal, syempre magiging okay. Pero ang communication is the key pa rin. Is the key, and loyalty and trust. Kuya ko nga LDR sila Ngayon. Siya ay Singapore tapos yung fiancé niya Saudi. Hindi mas malayo 'yun. Habang sa atin sa Pilipinas lang. Buti nakakaya. Kaya nga. Okay, so let's move on to the third question, which is, ano yung nararamdaman mo kapag nagkakaroon tayo ng misunderstanding sa isa't isa? Misunderstanding. Siyempre, kinokorek ko. Sa akin, syempre, di ba yung time na pag nagkakaroon tayo ng mga misunderstanding? Kasi guys, hindi naman mawawala yun sa relationship. Normal lang. Na relationship na perfecto, magkakaroon kayo ng misunderstanding, magkakaroon kayo ng matinding away dyan, buhay, etc. Pero syempre, ang importante pa rin dun is yung ayusin nyo yung relationship. Communicate. Sa isang araw. Kapag kami nag-aaway, hindi ko yan mga bukas ayusin. Ngayon agad. Hindi ako matutulog kapag galit ka. O kaya Kasi mas magandang ayusin ng mas maaga kaysa patagalin. Though, pwede mo naman bigyan yung girl kung time. gusto niyo ng space. Bigyan kita ng mga 10 minutes. Ng mga ilang oras, kahit ilang oras, ilang minutes, ilang sa akin, basta, mga 30 minutes lang. Oo, mga ganun. Para, alam mo yun, para maka-relax man lang yung... makapag-desisyon na maayos. Tama. Makapag-ramdam siya. Okay, so next is, ano yung isang kakayahan ko na meron na wala yung iba? Na nakikita mo na, ay meron si Lay nito na wala yung iba. Ang dami. Creativity. Uy! Syempre meron naman yung mga ibang creativity Hindi naman ako masyadong mahilig sa creative. Hindi mo ako ganun ka-imagination. Medyo ambitious pero di naman ganun ka masyado kang creativity. Tapos, In a way? Magaling ka mag-drawing, magaling ka mag-problem solving. Sometimes hindi ka mag-problem solve. Hindi naman. Minsan. Ganun, normal lang naman yun. Hindi naman lahat kasi ng problema kailangan i-solve. Ano pa ba? Creativity. Ano ba? Hindi na makaisip. Sa sobrang dami, hindi mo naman. Yun na nga. Ang dami. Okay, so, next question na tayo.
ano yung love language mo? Kasi para sa akin, ang love language ko is physical touch talaga. Pero, aside sa physical touch, yung act of service, kasi gusto ko yung lagi akong pinagsisilbihan. Yung gusto kong, yung mafe-feel ko na prinsesa ako sa buhay. Yung tipong, may gagalaw ako pero limited. Pero yung gusto niya, siya na lang yung gagalaw para sa'yo. Tapos doon naman sa physical touch, malabo. Kasi nga LDR tayo. LDR. Pero syempre, matatapos rin naman. Kasi nga, Malapit na ako eh. Yung college na ako. Years, magka-college na ako. Ikaw, gagraduate ka na, magkakatrabaho. Sa ako, gagraduate naman ako college na sabay na tayo magkakatrabaho. Yun kasi yung hindi naintindihan ng iba. Yun. Ayan na i-discuss natin. About saan doon? Anong tips? Anong tips? Anong tips? Tips sa relationship? Sundan mo siya palagi. Sundan mo siya palagi. Legit. No joke. Sundan mo siya palagi. Kapag trust mo siya. Pero paano kung nagiging toxic naman yung babae? Susundin pa rin. Depende kasi kung ano bang klaseng toxicity siya. Physically, socially, or ano siya. Yun nga, physical or socially. Kapag meaning physical, like ano siya, like walang respeto sa sarili. Yun ay para sa akin Pag socially, like medyo judge siya sa outfits, like ganun. And ayaw niya sa decision mo, ganun. Like parang wala kang freedom. Ano naman masasabi mo sa mga kababaihan dyan na nagagalit sa mga boyfriend nila or kaya fiancé kasi pinagsasabihin sila na ang ikli naman na suot mo, magsuot ka ng desente para hindi ka nagmumukhang pok-pok, ganun. Para sa akin, depende sa kanilang kanilang pagtingin. Kasi sa akin, okay lang kahit anong suotin mo, pero basta na wag masyado revealing. Hindi lang pocket hindi ko gusto yung outfit. It's like I'm protecting you from other men. Kasi ayokong ikinababastos. Ayokong disrespect. Baka mamaya may pumunta sa iyo, ang ganda ng tapos Yun kasi yung bagay na hindi naiintindihan ng iba dito. Yun nga. Na kapag pinagbabawalan ka na, sasabihin nila, ang toxic naman kasi pinagbabawalan mo ako magsuot ng mga ganito. Ito ngayon, nakilala mo kung nagsusuot ako ng mga repeating. Ang OA minsan nila kapag na toxic, lalo na din pag meaning na red flag tsaka green flag. Ano ba ang green flag sa tingin mo sa akin? Green flag. Yun, yung mga green flag, red flag Yun yung mga nauuso Red flag for me, wala. Wala kang really? nagiging red flag. Siguro dati, nung mga around mga 15 pa lang ako, mga lang, 17, ganun. Yung parang yung utak natin, kumbaga hindi pa masyado mature. Hindi pa tayo matured yung time na yun. Siyempre may mga nakikita akong flaws na hindi ko nagugustuhan. Though mas marami naman yung nagugustuhan ko na mga ginagawa mo. Tulad ng mga pagbibigay mo sa akin ng mga simple gifts, mga simple updates. Yun kasi yung bagay na nagugustuhan namin mga babae. Yung bigyan nyo lang kami ng security, bigyan mo lang kami ng peace of mind na hindi kami magkaganto, hindi kayo magaganyan. Okay na kami doon. Yun kasi yung alam mo ba, may naparinig ako na sinabi ni Miss Tony Gonzaga sa Tony Talks na sinabi niya na kasi may nakita ko muna pala sa TikTok na bakit tawag nito? Wait lang. Hinahanap. Hinahanap Babe, nagtanong sa akin, bakit hindi daw ako yung mga katulad ng mga ibang babae dyan na nangangamba na baka mag-cheat ka o kaya naman nakakamdaman ko yun lagi. hindi ka ba yung tipong
na OON ka na, uy, baka mag-cheat sa'yo yung boyfriend mo. For me, hindi. Kasi wala naman talaga. Wala ka naman talaga mararamdaman. Yung simula naging tayo, wala naman talaga akong nararamdaman na. We? Oo. Ba't sa akin parang naano ako or medyo ano lang ako sa pag-iisip ko. Ganun lang, naano lang ako sa environment, possible. Pag sobrang tahimik, doon ako na ano. Sa akin for me, wala. Kasi, eto guys, kapag kasi nararamdaman mo na, baka mag-keep siya, baka lakuhin niya ako, baka i-ghost niya na ako, baka hindi niya na ako kausapin, that's not called love. Hindi mo masasabi na love yung isang bagay sa relasyon nyo kapag nakakaramdam ka ng Insecurity. toxicity. Insecurity yun. Ang tawag doon, insecurity. Insecurity. Then, nakakaramdam ka ng overthink na baka lokohin ako, baka i-ghost na ako, hindi na ako kausapin, etc. etc. Kasi, love is not supposed to hurt you. It's supposed to comfort you. Give you peace of mind. To heal you, to give you peace of mind. Diba? Love is Motivate. Yun. supposed to give you security. Sabi nga nila, never plan a future with someone who doesn't have any plans on you. Totoo naman. Huwag kang magpaplano ng isang bagay kasama yung partner mo na sa tingin mo, wala namang planong, alam mo yun, wala namang planong kunwari, pakasalan ka, wala namang plano. Kumbaga sa future, wala siyang plano. Parang yun nga ang kap ngayon sa generation nun. Ang isip nila, kapag girlfriend lang. Kapag boyfriend lang. Ano yun? Hindi ganun. Bakit hindi ako nakakaramdam? Kasi guys, knowing si Kuya Nadine, siya yung tipong lalaki na hindi mo talaga mararamdaman yung lulukohin ako na, alam mo yun, every time magigising ako ng umaga, kahit isang minutes na update, ginagawa niya kahit hindi ko siya pagsabihan na, uy, update mo naman ako sa ganitong oras, ganyan. Yun, kaya ako nag-update kasi parang hindi ka ma-overthink. Okay lang kung hindi ka mag-reply. Kasi nga, ang parang love language ko din is, kumbaga, yung katawan ko nakasanayan na, nung naging kami ni Kuya Nadine, nagkaroon ako ng peace of mind.